ito yung, part 2 ng, ah, pagsasalaysay natin na si Emilio Aguinaldo at si Domingo Lamco ay hindi Pilipino, illegal immigrant na pilit na mina-manipulate itong last farewell ni Dr. Jose Rizal para insist na ang Pilipinas ay bayan na itinatag ni Kiyenan mula sa province of China. Okay, so naputol tayo dun sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal ano. Si Dr. Jose Rizal mismo ang utak ng Katipunan, ano. So ang ibig sabihin ng Katipunan ay, hindi 'yan katipunan ni Mao Zedong, ni Domingo Lamco at ni Limahong at saka ng mga Sultanate of China or Sultanate of Borneo or Sultanate of Malaysia in Sulu na pilit binabago ang kasaysayan ng Pilipinas para nakawin ang Pilipinas sa pamamagitan ng dugo ni Domingo Lamco, ni Emilio Aguinaldo at dugo ni Winslow Q. Vinson. Dahil yan yung mga sumira sa kasaysayan ng Pilipinas. Okay? So ang itinuturing ni Dr. Jose Rizal ay hindi Chinese ancestry, hindi Sultanate, Raha, Dato. Ano hindi kasaysayan ng Dato, Sultanate, Raha at Chinese travelers ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ano? Ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal sa atin bilang Pilipino, ano, ay yun lang iisang paliwanag na ang Pilipinas ay hindi lost Chinese, hindi human being, hindi Chinese immigrant, hindi religion, ha? Hindi pananampalataya sa Chinese immigrant, Moro, Muslim, Christian, walang sinasabi diyan, ano? Ang sinasabi diyan, Moro ka man, Muslim ka man, Maoist ka man, Mausidong ka man, Inchi ka man, ano, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, siya ay may bansa, siya ay Pilipino. Okay? At yung Pilipino ay hindi Muslim. Walang kinalaman ang religion dito. Hindi siya Christian. Ano, ang reliyon ay nakalagay kay Muhammad o kaya ay kay Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin niya. Pero ang Pilipinas, ang lumalang ay Diyos, hindi yung religion. So pinaliliwanag ni Dr. Jose Rizal ay ganito. Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay hindi communism. Communism ng Muslim, Christian, at Maoista. O yung mga nanampalataya doon sa founder ng China. Okay, kung ito ang Pilipinas at mayroon niyang partition na Luzon, ano, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay. Ito yung sinasabi niya kunwari na Luzon, Visayas, Mindanao. Ano? Hindi ito Muslim, hindi ito Kristiyano, hindi ito Espanyol, hindi ito Arabo. Yan ay inhabitant ng Pilipinas. Yung Pilipinong nakatira dyan sa Luzon, yung Pilipinong nakatira dyan sa Visayas, yung Pilipinong nakatira sa Mindanao. No? Sila yung sinasabing nation or nationality. Di ba? Okay, nation, Filipino nation. Hindi mo pwedeng i-describe na yung Luzon, Visayas, Mindanao nakatira kay Domingo Lamco o nakatira yan doon kay Normie Suarez. Ano? So before the advent of Moro Liberation Front or People's Liberation Front, hindi ni Dr. Jose Rizal pinalalaya dito yung Diyos para tanggalan ang Diyos.
ng karapatan at ang maging malaya diyan ay Moro. Sabi ni Dr. Rizal, "Wag niyong galawin ang Pilipinas, no? Dahil Diyos ang hari diyan, hindi Muslim, hindi Moro, hindi Espanyol, at hindi Chinese." Ano? Ang Diyos ang hari sa Pilipinas. Yan ay lupain ng Diyos, Eden. Hindi mo pwede sabihin Moroland. Hindi ito Moroland. Bahagi yan ng Pilipinas. Yun ang sinasabing katipunan. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang sinasabing katipunan. At ang katipunan na yun ay Filipino Nation. Katipunan ng tatlong geography ng Pilipinas, no? Na kung saan ang nakatira dyan ay Filipino Nation. Hindi yan religion, hindi yan Muslim. Okay? Dapat maging edukado tayo. Dahil nakakahiya sa future generation ng planetang ito na lulukuhin ninyo yung kapwa nyo Pilipino. At pupunta kayo doon sa sinasabing Nine Dash Line na history ni Domingo Lamco o ni Wenceslao Q. Vincent. Wenceslao Q. Vincent ay bobo. Hindi yan totoong Pilipino. Siya ang nagpagulo ng istorya ng Pilipinas. Kasama niya si Emilio Aguinaldo. Okay? So, walang Pilipino noong 1697, o nang dumating ang Moro ng 1300, walang Pilipino na pwedeng pagharian ang Pilipinas. O walang dayuhan na pwedeng maghari sa Pilipinas. Dahil ang sinasabi ni Dr. Rizal, yung bansa ko ay mas matanda pa sa kahit sinong ancestors. Dahil tinawag niya na ang Pilipinas ay Eden. Ang lumikha ay Diyos, hindi Muslim, hindi Kristiyano, hindi Spanish, at hindi si Magellan, at hindi rin ng mga taga-Cavite o taga-Kalamba. Ang salitang Eden ay nagsasaad na sinasabi ni Dr. Rizal ay Diyos ang lumikha ng aking bansa at Diyos din ang lumikha ng aming kaluluwa. Okay? Yung sinasabi ni Dr. Rizal dito na soul, yung soul na yon, ang Diyos ang lumikha. Saan nilikha? Ay doon sa enchanted land ng Pilipinas. Yung enchanted ng Pilipinas, hindi mo pwede sabihin na Muslim ang nag-aari o Christians o Chinese. Nasa paragraph 13 ng May Ultimo Adios, ulitin natin, sa paragraph 13 ng May Ultimo Adios, P13 ng MOA, at saka P8, paragraph 8 ng MOA, May Ultimo Adios, no? Yung mga Pilipinong tumatawag doon sa may likha ng Eden ay tumatawag ay sa Diyos. Ang Diyos ay hari ng Pilipinas. Naghahari sa Pilipinas. Dahil sa paragraph 13. Natural, dapat ang Pilipino ay tumawag sa Diyos. Yung bansa mo ay tumawag sa Diyos. Paano mo tatawagin ang Muslim ay hindi naman bansa ang Muslim? Paano tatawagin ang Moro ay hindi naman sa bansa? Sa paragraph 8 ng May Ultima Diyos. Paano mo sasabihin na yung Muslim ang naghahari sa Pilipinas, Raha, Dato, ay Diyos yung sinasabi ni Dr. Rizal na hari sa isang lupain, no, na kanyang nilikha. So, ang ibig sabihin ng Eden ay yung Diyos ang lumikha
maging tao man o lupain o rehiyon ng araw na kung saan doon makikita ang Pilipinas, ano, yung lupain ng iyong bansa, ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ay makikita sa region of the sun. So, ang region of the sun, ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ay silangan. Nasa silangan yung region of the sun na kung saan doon mo makikita yung enchanted land. Okay? Yung enchanted land ay nasa sinasabing ilalim ng sky. Yung sky na yon na sinasabi ay nasa region of the sun. So, paano mo ilalagay yan dyan sa Bangsamoro? Lahat yan. Ilalagay mo yan doon sa Mahadlika. Mahadlika o Maharlika. Ay nakalagay yan ay sa rehiyon ng araw. So, hindi pwedeng manipulahin yung sulat ni Dr. Jose Rizal. Para sabihin mo na yan ay history ng Muslim, Moro, istorya na Christian, istorya ni Mao Zedong, ni Domingo Lamco, istorya ng mga Chinese immigrant, istorya ng Calamba, istorya ng Cavite, istorya ng Camarines Norte, istorya ni Bensons. Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay ang field of battle, ang pinaglalabanan, ang ipinaglalaban ng mga Pilipino noon ay lupain ng Diyos. In field of battle, hindi yan bayan. Lupain ng Pilipinas bansa. Kasi ang bayan, ang naghahari ay gobernador at saka mga mayor. O, ang Pilipinas mo hindi pwedeng gawing bayan dahil yan ay inibig ng mga Pilipino bago dumating yung 1697, bago dumating yung 1300, year 1300, bago dumating ang mga Moro, bago mag 1300, hanggang maging sinasabi natin 1697, yan dumating yung mga mamamatay tao, yung sinasabing oppressor. Okay, bago dumating ang 1300 hanggang 1697, yan yung panahon na dyan dumating yung hangmen. Nasa paragraph 13. Okay, yung mga immigrant dumating sa Pilipinas para maging hangmen. Yun ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal dyan sa paragraph 13. Hindi mo pwede sabihin na yung Diyos ay hangmen. Is God a hangman? Yung Pilipinas ba ay pwede mong tawagin yung Philippines na lugar kung saan pinapatay ang Muslim, Christian, pinapatay ang komunista. Biktima ang komunista dyan. Biktima ba ang Moro dyan? Muslim. Biktima ba dyan ang Kristiyano? Hindi ba sinabi ni Dr. Jose Rizal ay the Philippines or yung sinasabing Eden, ano, is a place where faith does not kill. Where faith. Yan. Paano mo sasabihin na martyrdom place yan ng Moro? Ginagawa nyo lang mangmang yung inyong mga sarili. Ano? Hindi pwedeng maging Chinese immigrant yung Diyos dyan. Pagtatawanan tayo ng buong mundo, maging Chinese ka man, Moro, Muslim, hindi mo pwede sabihin martyrdom place yan. History ng ancestors ninyo yan, na Muslim. History yan ng isang bansa na lupain ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal.
So, tigilan niyo na yung pagnanakaw ng sovereignty ng Pilipinas, ano? So, dito sa kasaysayan natin, ano, hindi mo puwedeng nakawin yung Pilipinas. Kahit si Dr. Jose Rizal, ano, sinuko niya yung buhay niya. Sinuko niya yung buhay niya, ibinigay niya ang buhay niya. Ay ibig sabihin niyan, hindi siya nagnakaw ng sovereignty ng Pilipinas. Ito yung sovereignty ng Pilipinas. Halimbawa, ito yung sovereignty ng Pilipinas. Oh, tatlong partition. Ulitin natin. Okay. Oh, ito yung Luzon. Hindi natin napipindutan. Tama. Okay, ito yung Luzon. Visayas, Mindanao. So, ito yung PH. Ang reason dyan ay Philippines. No? Sabi ni Dr. Si Rizal, hindi siya nagnakaw ng buhay. Okay, ang ibig sabihin niya, ibinigay niya ang kanyang buhay. So, sa madalit sabi, walang bayaning Muslim, walang bayaning Moro, walang bayaning Pilipino, walang bayaning Inchik, walang bayaning Sultanate, walang bayaning Raha, Dato, kung sila ay pumatay ng Pilipino. Dahil sa paragraph 13 ng May Ultimo Adios, paragraph 13 ng May Ultimo Adios, bawal ang pumatay. Bakit bawal pumatay? Dahil ipinag-uutos ng Diyos yan. Diyos ang hari eh. Diyos ang hari mo sa Pilipinas, sa paragraph 13 ng May Ultimo Adios. Natural, bawal pumatay ng Pilipino. Saan? Dito sa Luzon. Dahil Pilipinas ang Luzon. Hindi Moro. Hindi Chinese. Hindi si King Philip yan. Bawal pumatay sa sovereignty niyan. Dahil yan ay yung sinasabing Pilipinas. So anong ginagawa ng tunay na bayani? Hindi pumapatay, hindi kumukuha ng buhay, hindi nangunguha ng sovereignty. Ano? Nakakita, Laguna, kukunin yung sovereignty ng Pilipinas at itatatag ng Cavite at ng Laguna at ng Camarines Norte na bayan ng province of China ancestry. Eh si Dr. Si Rizal nga, isinuko niya yung buhay niya sa Pilipinas. Bakit isusuko? Dahil yung God, si God, ang gumawa ng lupain. Yan ang ibig sabihin ng Eden. Ano? Si God ang gumawa ng Eden. Siya ang lumikha ng lupain ng Pilipinas na nasa rehiyon ng araw. Okay? Iisa ang lumikha niyan. Lupain ng Pilipinas. Si God lang. Yung Diyos. Hindi mo pwede sabihin yung Diyos at saka yung Pilipinas nasa lupain ng Kalamba at Cavite o province of China. Okay, so walang karapatang magnakaw ng lupain ng Mindanao, yang Bangsamoro. Yun ang ibig sabihin yan. Lupain na ng Diyos, i-convert mo pa na pag-aari ng Moro. Ano ibig sabihin dyan? Kailan naging Moro yung Diyos? Ha? Mayroon bang Diyos na naging Moro? Kailan dumating ang Moro? Ha? Ang Moro ay dumating lang noong imbento ni Muhammad noong 610. No? Noong 610 CE. No? Sino bang tumatawag na Moro diyan sa Mindanao? May mga Chinese din. Ano, yung pamilya ni Normie Suarez, mga Chinese.
ang apelyido ay Tan, Lim. Galing din sa province of Fujian. Ang ang apelyidong Tan Lim ay galing din sa Fujian. China. Yan din galing sa Binondo. So diyan pinatutunayan na lahat daw ng pinanganganak sa Pilipinas, ang pangarap daw sa Pilipinas maging New China. Hmm? Kailan naging New China yung Eden? Yung salitang Eden, kailan naging New China? Yan. Yung enchanted land ng Pilipinas, kailan naging New China? Ha? Yung home and country na sinasabi ni Dr. Rosie Rizal na nilikha ng Diyos, kailan naging Moro? Pag-aari ng Raha o Sultanate? Pag-aari daw ng Diyos ito. Hindi pa dumadating yung religion, hindi pa nadating yung 610 CE ng pagkakaimbento ng Arabo kay Muhammad, ay may Diyos na. Bago tumating si Kiyinan noong 1697, sinasabi ni Dr. Rosie Rizal, Diyos na ang hari sa Pilipinas. Yung Diyos ay pinagmulan tao. Yan, basahin ninyo mga immigration officer, yung mga Chinese fake historian dyan o witchcraft historian. Basahin niyo mabuti yung sulat ni Dr. Rosie Rizal. Huwag kayong mag-imbento. Okay? So, ganun yan. So, ulitin natin ulit para malinawan yung mga inchik, Oh, yun na sinasabi natin, Okay. Oh, ulitin natin para malinawan yung mga Chinese immigrant ng Kalamba, at Chinese immigrant o Sangli dyan sa Cavite. Pwede natin napipindot yung, o gawan naman tayong bilog, no? Sabi niya ni Dr. Rosie Rizal, doon sa Eden, okay, yung binanggit natin doon, ay Diyos ang naghahari. Okay? Kaya si Dr. Rosie Rizal, yung bansa ng Pilipinas, bansang Pilipinas, hindi mayor ang hari, hindi gobernador. Kung gobernador o mayor ka man, tumawag ka sa Diyos. Dahil Diyos yung hari ng Pilipinas. Okay? Sabi ni Dr. Rosie Rizal, inidulo ko ang Pilipinas hindi bilang fellow men. Bansa ko ang Pilipinas. Lupain ko ang Pilipinas, Eden. The Philippines is not a lost Chinese or lost Muslim. This is the lost Eden. Na ibig sabihin ni Dr. Rosie Rizal, sa paragraph 1 ng May Ultimo Diyos at paragraph 5 ng May Ultimo Diyos, So ito yung paragraph 13. Pilipinas, ang paragraph 13. Okay? Naka-align yan sa paragraph 5. Yung pwede tawagin Bangsamoro ang Mindanao. Dahil lupain niya ng Diyos, lupain ng Pilipinas. So yung Eden, sinasabi ni Dr. Rosie Rizal sa paragraph 1 ng May Ultima Diyos, no? Okay? Paragraphs ng May Ultima Diyos yan.
Yan. At saka ito, paragraph ng Mi Ultimo Adios, MOA. Yung Pilipinas o PH dito sa paragraph 13 ng Mi Ultimo Adios ay pinaliwanag ni Dr. Jose Rizal ay enchanted land where he died, where he surrendered his life, where he gave his life, where he eternally sleep. Natulog siya after niya mamatay o magpahinga siya ay sa lupain ng Diyos sa Pilipinas, bansang Pilipinas, lupain ng Diyos. Hindi mo pwedeng i-convert na lupain ng Maharlika, lupain ng Muslim, Islam, Christian, Maoista, Sultanate, Raha. Ano? Lupain na ng Diyos kung ano pang itatawag mo. Ano? Kaya ibig sabihin ng Eden ay motherland of Filipino soul. Ano? Yan ang ibig sabihin yan. At yan ay nasa ilalim ng atmosphere. Wala sa pamumuno ng Islam. Nasa rehiyon ng araw. At kinakailangan daw, sabi ni Dr. Jose Rizal, magkaroon ng katubusan o kaligtasan. Kaya sila ay, ang bansa nating Pilipinas, tumawag ay doon sa Diyos para magkaroon ng kaligtasan. Kasi Diyos ang pwede lang magligtas sa Pilipinas. No? Okay? Yung Diyos lang ang pwedeng magligtas sa bansang Pilipinas. Okay? Kaya iniidolo ni Dr. Jose Rizal ang kanyang bansa dahil hindi Muslim, hindi Chinese, hindi tao ang hari. Yung Diyos, magagawa pa kayo ng kung ano-anong maharlika dyan, ang hari ay magnanakaw ng sovereignty ng Pilipinas. Di ba? Hindi umaawit si Dr. Jose Rizal ng national anthem na Bayang Magiliw. No? Umaawit siya na ang Pilipinas ay beloved country. Hindi mo pwede tawagin ang Pilipinas ay beloved ancestry. Ano, hindi tinawag ni Dr. Jose Rizal na fellow man niya ang kanyang sariling bansa. Di ba? So, ang fellow man ni Dr. Jose Rizal, no, yun yung sinasabing loved ones. Okay, yun ang fellow man ni Dr. Jose Rizal. Yung tinawag niyang loved ones. Okay? Ang fellow man niya ay of course yung sinasabi niya kanyang parents. Parents niya, okay? Na iniwan niya sa kanyang bansa. Hindi si Dr. Jose Rizal nag-iwan ng parents sa Calamba, Laguna. Dahil ang Calamba, Laguna ay bayan at province, no? Okay? Iniwan niya ang kanyang parents, ano, yung loved ones niya, iniwan niya ay sa idolized country. Okay? Ang Calamba hindi naging country. Ang Cavite o ang Kawit hindi country. Ano? Ang Camarines Norte hindi country. Hindi bayan. Ano? Ng mga inchik. Ibig sabihin nun, hindi iniwan sa mga inchik sa bayan ng Camarines Norte. Hindi iniwan sa inchik sa province ng Laguna. Hindi iniwan ni Dr. Jose Rizal ang parents niya kay Domingo Lamco. Iniwan niya sa idolized country sa Pilipinas. Hindi niya iniwan kay King Philip sa name ng King Philip. Iniwan niya sa lupain ng Pilipinas. Okay?
Ang Eden ay lupain ng Pilipinas, hindi name of King Philip. Kaya yung mga historians na yan, na peke, istorya ni Emilio Aguinaldo. No? So, ang Eden na sinasabi ni Dr. Rizal ay Pilipinas mismo. Diyos ang hari. So, sa Pilipinas, iniwan ni Dr. Rizal yung parents niya. Hindi siya nag-iwan ng Pilipinas dun sa kanyang parents. Paano magkakasya sa bahay niya yung Pilipinas? 7,641 islands. The Philippines is our home and country. No? So, hindi mo rin pwede ipaliwanag na ah, sasabi natin, yung Pilipinas mo, hindi mo pwedeng tawaging parents. Inimig mo siya na bansa, sabihin mo, parents mo yung Pilipinas. Yung sister mo, yung brother mo, hindi mo pwedeng tawaging country. No? Yung brother mo, yung parents mo, yung fragments of soul mo, hindi mo pwedeng tawaging Pilipinas. Hindi mo pwedeng tawaging Kalamba, Binondo. Ano? Okay? So, yung parents ni Rizal, brother niya, sister niya, hindi niya kababayan. Dahil hindi naman galing ang Pilipinas sa Cavite. Hindi rin galing siya sa Laguna o province of China. Galing siya sa Diyos. Galing siya sa lupain. Ang sabi ni Dr. Rizal, ang Pilipinas ay lupain. Kung ang Pilipino ay inhabitant sa Pilipinas, ibig sabihin, doon galing yung parents, sister, brother niya. Doon din iniwan ni Dr. Rizal. Hindi mo pwede sabihin galing sa ancestors ng China. Okay? So, yung childhood friend ni Dr. Rizal, galing sa Pilipinas dahil kababata niya sa Pilipinas. Pero sabihin mo, kababata mo yung Pilipinas, hindi pwede. Dahil mas matanda pa yan sa iyo. May Diyos dyan na mas matanda pa sa bansa mo. At ang bansa mo, mas matanda pa sa ancestors mo. Kung mo sabihin yung Cavite, mas matanda pa sa Pilipinas. O yung Calamba, Laguna. O si Domingo Lamco. Hindi totoo. Di ba? So, ganon. So, ang pinaliliwanag ni Dr. Rizal dito, yung home, yun yung Pilipinas, home and country, nasa paragraph 2. Nawala. Bakit nawala? It's because of oppressors. No. Bakit nawala yung Pilipinas? Isa lang dahilan. Yung oppressors niya. Yung oppressors ni Dr. Rizal, yung hangman ni Dr. Rizal, yung pamatay kay Dr. Rizal, no? Yung nangaalipin sa Pilipinas at sa Diyos, sila ang dahilan pagkawala ng Pilipinas. Sino pang nawala dyan? No. Nawala yung childhood friend ni Dr. Rizal. Kasama ng pagkawala ng bansang Pilipinas noong 1697, hindi 1697, ano? Okay, sabihin natin from 1697, inaatake na ng mga gobernadorsilyo ang Pilipino hanggang 1867. So, 6 years old pa lang si Dr. Rizal nung mawala ang kanyang bansa. Ano? Bakit? Nawala ang kanyang tatay, nanay, ang kanyang tatay, mga magulang, ang kanyang brother, sister, fragments of soul, childhood friend, nawala. Kasama ang Pilipinas, nawala. Between year 1697 hanggang 1897. Bakit? Ang kumukontrol dyan ay mga gobernadorsilyo at saka Chinese. Gobernadorsilyo ng Spain. Ang Spain, nag-hire ng gobernadorsilyo sa China. Okay? So, yung dalong yan ang pumatay sa Pilipino. At mga Spain, nag-hire din siya ng mga hangmen sa China at saka sa Japan. Kaya meron tayong Plaza Dilaw dyan. Okay?
Ang unang hinard ng Spain ay mga Japanese, ano, bilang mga mamamatay tao sa Pilipino nung panahon ng Kastila at saka itong mga Chinese bilang gobernadorcillo. Okay? So between 1697, dumating si Domingo Lamco, ano, hanggang 1867, nakikipaglaban ang mga Pilipino dyan. Kaya yun sa paragraph 2 ng May Ultima Diyos, ang kalaban nila Dr. Jose Rizal dito ay tatlong puwersa. Ano? Yung Chinese at saka yung Japanese na hinire ng Spain bilang hangmen, oppressor, and slaver. Ganon yan. So sa paragraph 2 ng May Ultima Diyos and paragraph 9 ng May Ultima Diyos, ano? Binabawi ng mga Pilipino yung lupain ng Diyos. Binabawi niya sa oppressor. E di mo pwede sabihin na yung Pilipinas mismo oppressor. Dahil ang sinasabi ni Dr. Rizal, yung Pilipinas is a place where faith does not kill. Okay? So, ang ibig sabihin ni Dr. Rizal, itong paragraph 13 and paragraph 14, filter yan. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin yung sweet foreigner na kaibigan ni Dr. Rizal ang pumapatay sa mga Pilipino diyan sa paragraph 2 and paragraph 9. So, ibig sabihin ni Dr. Rizal, any history na ang Pilipinas tinawag mong Chinese beloved ancestry, ano, na nagtuturo na ang Pilipinas ay bayan ng province of China ancestry, na si Rizal ay may lahing Japanese, Spanish, lahing Chinese, ano, lahing Japanese, lahing Malay, o lahing Tagalog, pinaghalo-halo na, ay walang katotohanan yan. Hindi yan tungkol sa history ng lahi. Okay? Ang sinasabi ni Dr. C. Rizal ay history lamang ng bansang Pilipinas ang kanyang ipinaglalaban. Okay? Wala siyang pinaglalabang Japanese, Hapon, Kastila, Sultanate, Muslim, Christian. Wala siyang pinaglalaban dyan na Maoism. Wala siyang pinaglalaban na Domingo Lamco. Okay? Ibig sabihin, hindi siya nag-idolize ng kahit anong ancestry, kahit anong lahi. Dahil tinawag ni Dr. C. Rizal na ang Pilipinas ay beloved country where the one who reign, no, is God. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng tawagin God yung loved ones mo. Hindi mo tawagin God. Hindi mo pwedeng tawagin God yung foreigner. No? Hindi mo pwedeng tawagin God yung childhood friend mo, yung sister mo, yung brother mo, yung parents mo. Hindi mo pwedeng tawagin God. Hindi mo pwedeng paghariin. Ano? Ang pwede mong paghariin, hindi yung brother and sister mo. Okay. Overall, ang naghahari dyan, ano, sa kanila, no, sa mga loved ones mo, ay Diyos. Hmm? Ito yung loved ones mo. Ayan. Okay. So, ito yung loved ones mo. Okay. Gawin natin orange. Loved ones. Ang loved ones mo ay yung parents mo, brother mo, sister mo,
childhood friend mo, kasama yung sweet foreigner, sila yung loved ones mo, okey? Hindi mo puwedeng tawagin sila na home, sila yung nawala dun sa home, okey? Sila yung missing in action dun sa home mo, nawala dun. Eh, loved ones mo lahat daw ay nawala sa Pilipinas. Bakit nawala sa Pilipinas? Eh, pinatay siya ng slaver, pinatay sila ng hangman, pinatay siya ng oppressor. Hindi mo puwedeng pagbintangan na yung Diyos ang, pumatay doon sa, parents mo, ano. Hindi mo puwedeng pagbintangan na mamamatay tao yung Diyos, ano. Specifically sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas ay lugar na kung saan walang mamamatay tao. So, yun ay filter, ano, okey? Ibig sabihin kung walang taong mamamatay tao dito, ay sino yung pumapatay? Alangan naman pumatay doon sa mga parents mo, eh, loved ones mo rin. Oh, 'di ba? Oh, ibig sabihin ang pumatay sa parents nila ay yung mga hangmen. Eh, sabihin yung mga foreigner 'yan, automatic yung killer, eh, foreigner. Hindi mo puwede tawagin na yung Diyos ay killer. Dahil yung Pilipinas ay place na walang mamamatay tao. O 'di si Emilio Aguinaldo automatic mamamatay tao siya. Kaya si Emilio Aguinaldo hindi puwedeng maging bayani kasi killer siya. Ang pinagkaiba kay Duterte kasi si Duterte killer din, okey? So gano'n 'yan. Eh, kung Muslim pumatay ng Pilipino, killer, hindi sila puwedeng manguha ng lupain ng Pilipinas dahil ang lupain ng Pilipinas ay Diyos na hindi mamamatay tao, 'no? Hindi mamamatay tao yung Diyos, 'no? Gano'n 'yan, yung loved ones mo hindi mamamatay tao, 'no? Gano'n 'yan. Kaya tinawag mo yung iyong bansa na beloved country kasi walang mamamatay tao. Oh, ilan ang pinatay ng Moro Liberation Front na sinasabi? Papaano niya nile-liberate yung Pilipinas? Yung People's Liberation Army nagpanggap na NPA, ilan Pilipino ang pinatay? Pero ang tanong do'n, suro of suro ba ng Muslim ang Pilipinas, ng Moro o ng Sultanate? So, ang ginagawa kasi ng mga Sultanate, mga inchik 'yan, nagpapanggap na Pilipino. Nung marunong mag-Tagalog, amin ang Mindanao, Muslim 'yan, Muslim country 'yan, Bangsamoro 'yan. So, hindi ganyan ano, irespeto niyo ang Pilipinas. Line 3 to 5 ng paragraph 1, anong sinasabi? Ha? Line 3 to 5, kung totoong Pilipino kayo, nagsasalita kayong Tagalog, line 3 to 5 ng paragraph 1, paragraph 2, paragraph 5, no? And paragraph 8, 9 o 9, yan sinasabing patriotism. Ang ibig sabihin niya, huwag kang papatay, no? Huwag kang papatay, no? Sinasabi Dr. Rizal dito ay huwag kang papatay. Kasi yung lugar in Pilipinas is a place where faith does not kill, where the one who reign is God. O ilan pinatay ng Maoista na sundalo? Ilan? Maoist. Pag sinabing Maoist, siya si Mao Zedong, yan yung CPP, NPA, NDF, yun yung LFS, League of Chinese Filipino Student o League of Fujian Student, kabataang magnanakaw o kabataang makabayan, mga mamamatay tao. Ang pinapatay nila Pilipinas.
at saka Pilipino. Yan yung maoist, nagpanggap na Muslim, nagpanggap na Kristiyano, Kristiyano siya, nagpanggap na Muslim. At gagawin nilang ang Mindanao ay Sultanate o Borneo, Sultanate ang Islam. Pero Chinese sila. Okay, yan yung mga killer. Pumatay ng Pilipino, ang pinapatay ay Mindanao. At gagawin nila na another bansa at magnanakaw na naman sila. So maawis, magdadakaw, mamatay, tao. Yung Catholic Spanish na Chinese, karamihan pumapatay. Catholic Chinese. Sino yung Catholic Chinese? Domingo Lamco. Pinapatay ang Pilipinas. Gusto niya na tawagin siyang beloved ancestry ng Pilipino. Okay? Sino pa? Ay si Emilio Aguinaldo, si Mistislao Q. kabilang si Catholic Chinese. Ginagamit ang Catholic Church sa pananakop ng Pilipinas para i-assemble yung 9 line. Okay. So yung Malaysia, inimbento ni Domingo Lamco, ni Mistislao Q. No, yun na yung founding of New China, 9 line. Si Mistislao Q. Yan ang utak ng mga Muslim at Sultanate. Catholic Christian yan. Na nag-imbento ng Malaysia Erdenta at gustong palitan yung nationality ng Pilipino. Gusto niya na patayin. Nandiyan sa kanyang biography, papatayin niya yung Pilipino. Papalitan niya ng nationality na Malaysian o Malay. Kailan na dumating yung Malaysia? 1963. Kaya ang ginagawa niya sa Camarines Norte, patay na siya, nag-imbento pa siya ng mga bayaning Malaysian sa loob ng Winslow Cubinson Shrine. So, ang pinapatay niya ay ang Pilipinas. So, dito sa paragraph 13, the Philippines is a place where faith does not kill. So, killer ang mga Pujian Chinese, nagpapanggap na Kristiyano, nagpapanggap silang Muslim, pero ang pinopromote niya ay Maoism. Ganyan magpanggap itong mga Inchik. Kaya, naging founding father ay mga ancestors of China. Kasi ang ancestors ng mga Moro na sinasabi diyan o Sultanate galing sa Shandong at galing sa Pujian. Yan yung gumawa ng barm, na sinasabing Maharlika o Maharlika, kung ano-anong mga invento nila. So, pinaliliwanag ni Dr. C. Rizal diyan na bago dumating ang Muslim noong 1300 CE sa Pilipinas, hanggang dumating ang Inchik noong 1697, no? Ay Diyos na ang naghahari sa Pilipinas. Kasi ang Diyos mas matanda pa kaysa sa Inchik o kahit si kaninong religion. No? At sinasabi ni Dr. Sir sa Pilipinas, sa bansa ko, Diyos ang hari. Hindi mo pwedeng ang Diyos i-convert mo ng religion dahil ang Diyos hindi gumawa ng religion. Ang nilikha niya ay tao, nakawagis niya. Nilalang ko ang tao ayon sa aking wangis, ayon sa aking anyo. No? Binasa mo yung Genesis, chapter 2, chapter 1, verse 26 and 27. No? Genesis chapter 2, verse 7 and 8. No, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal diyan, nasabi ni Moses diyan, yung pinaniniwalaan ng mga Muslim, no? Na kanila daw propeta si Moses. Ano ang sinabi ni Moses? Nilalang daw ng Diyos ang tao na kawangis niya. Kawangis ng Diyos. Likeness of God. Hindi siya lumikha ng religion. Ekes yung religion. Tao ang nilalang.
Ang religion hindi kamukha ng Diyos kaya nga nagpaparatayan sila. Tao ang nilalang ng Diyos. Yung tao hindi puwedeng lalangin yung Diyos, ano. Yung Diyos ang lumalang sa tao, okey? At nilalang sila ay sa Eden, sa lupain, okey? Hindi mo puwedeng sabihin na tao yung Eden, ano. Yung Eden ano, okey, ulitin natin, itong Eden, hindi mo puwedeng sabihin na ang Eden ay tao, okey? Yun ay lupain, ano, enchanted land or lupain. So, ibig sabihin, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay metaphor na yung bansa niya ay lupain ng Diyos. Nandiyan sa paragraph 1 ng Ultimo Diyos at saka paragraph 5. Ang Eden o beloved country ay enchanted land ng Pilipinas na kung saan sa Pilipinas Diyos ang naghahari. Hindi mo pwedeng sabihin na mayor. Kaya ang Pilipinas hindi mo pwedeng i-convert na yan ay bayan. No? Ang Pilipinas ay bayan. No? So hindi mo pwedeng akusahan na yung Diyos ay ang tagapagligtas mo ay mayor. No? Mayor yung iyong tagapagligtas. Mayor ng Calamba, mayor ng Cavite, no? Mayor ng Calamba. Diyan natin pinapatay yung peking history ng Calamba, Laguna, no? Mayor ba ng Calamba yung Diyos? Mayor ba ng Cavite? Mayor ba ng Purpugian Province? No? So, ang final redemption ay hindi mo pwede sabihin mayor ang tagapagligtas. Dahil ang Diyos, sabi ni Dr. Si Rizal, ay hindi mayor. Okay? Hindi naman gobernador. Kaya bawal tawagin na ang Pilipinas ay bayan. Okay? Hindi mo pwedeng ipasakop ang Pilipinas sa governor of China. Fujian, ano? Kaya peke si Emilio Aguinaldo para gawin nating bayani. Dahil pumatay siya, bawal pumatay ng Pilipino. Maging leader ka, Muslim ka, pumatay ka ng Pilipino, bawal yan. Killer ka. Kung may record ka na pumatay ka ng Pilipino at ikinatuwa mo pa, bawal yan sa Pilipinas. Kaya magiging subject of international law, no? Itong may ultima Diyos dahil ito ang legal, no? Na kasaysayan ng Pilipinas. Yan ang short history ng Philippine Revolution noong 1896. Kaya yung mga kwento-kwento dyan ng mga Chinese historian, hindi totoo. Puro peke. Ano? Kaya nagkakagulo sa Pilipinas. At yung mga kaisipan ng bata, mahahati. Gusto nila patayin mga sundalo, pumatay sa eskwelahan, pumatay diyan sa ano. Kasi nga itong mga makabayan na ito ay mga peke. Itong mga